Adi kita yanaha City Agriculture Office kundi aton kakahimang rawon ni Sir Romelo T. Anade ang Manguluan City Agriculture para mga importante na kasayuran na may kasumpayan ang programa na gimpatuman ng gobyerno nga tinatawag na Bringing the Youth Back in Agriculture. Mapay nga aga sir, ako po Francesca V. Bardayhan, intern Radyo Abanti SJTV. Una po, ano po nimo mayayakan partihinin na mga programa na iginlunsad ang gobyerno? So kabahin man imo pakiana nga gitatawag naton nga bringing back the youth to agriculture. So tagan ko ani ka man guting wala gaway kay ano nga gin-initiate naton ini nga suwad nga klase and programa. Actually, this is not a national program. This is just an initiative by the city government through Han City Agriculture Office nga we need to bring back the youth to agriculture. Kaya ano, because usa nga nakita naton nga threats or ayat or tarhogan sektor ng agrikultura is aging na aton mga farmers. So tungod hindi nga era age bracket nga na range from 50 to 65 years old, we can no longer fully maximize ang ira potential to produce or to increase ang aton production tungod kay nga mga edad may edad na nira mga ginaabat, may edad na nira mga sakit. So there is a challenge para naton mga kabataan una na naton mga youth nga dapat mag-engage kita sa agriculture kasi maabot it punto nga magiging delikado ang sektor ng agrikultura nga wala kita pangangaonon. That's why kapag kaya na-experience naton nga may dait aton gobyerno or iton Tacloban mismo nagkukulang kita yung pagkaon tungod kay kulang na ang nag-uuma naton nga naton mga paragoma mga lagas na. Kumbaga, malaksi ang pagdamuhan population pero mahina yan aton production. That's why nagkakadagitayan food shortage. Thereby, nagiging resulta nga nagiging hitaas ang mga presyohan tanan nga mga agriculture related commodities tungod kay guti ang aton production. This has something to do actually with the supply and demand. So gutahin din aton supply pero damo-damo na konsumo, taas ang demand. So ang tendency talaga mahitaas ang presyo. So we need to encourage, we need to inform or to inganyo naton dapat ang naton mga kabataan nga dapat mag-engage sa agriculture. Di na lera mag-focus permi sa social media, sa mga gadgets, or dapat may time lang nila para ito nga mga kabagoan nga technology. So, answer. Ano po ano po ang mga way or pamaagi it maupay himuon para makumbinsi naton it mga kabataan na bumulig o makiusa parte ini nga programa? So din Tacloban aton nagkakanta kitahin mga orientation naton mga youth in coordination naton as ang ganang kabataan nga mag-attend right aton mga gimbubuhat nga mga orientation para nira maintindihan although di ka din nira dayon ma-appreciate diri nira dayon maintindihan pero nakikig-coordinate kitahan mga officials ang tanan nga mga concerned na barangays nga ingganyon or encourage naton mga youth nga mag-attend hini nga aton mga orientation para lot nila maintindihan ano ka-importante ng agriculture era daily lives. So, dapat masantop nila nga nobody will exist on top of the world without the farmers. So, whether you like it or not, waray bisan nino nga professionals nga ma-exist, waray doktor, waray nurses, waray mga police, waray sundalo, waray engineers, waray mga iba pa nga magtaas nga mga profesyon nga mabubuhi din na Pilipinas o din na kalibutan kung waray mga farmers. Kasi anaton mga engineers, ano tiraging kakaon din mantikang. So di man tito bara si tira kakaonon. So pagkaon nila tiyang talaga mga farmers. Anaton mga teachers, ano to ring kakaon din mantikang tikang gyapon na farmers. Therefore, we can say nga nobody, ikaw mismo, ako, diri kita yan na mabubuhi without the farmers. Salit ginsisidngan naton mga kabatanunan, nga ayaw niyo igkaawod, nga parag-uman iyo mga kag-anak. Kaya usahay, nag-introduce kita ng kalugaringon, masing kita my parents is Mr. Juan de la Cruz, farmer la. Sayop itong orientation, sayop itong aton pag-intindit parag-uma. Kasi ang parag-uma, hira talaga ang dako, ang gahom, hira ang dako, ang kapas, nga magsiring nga parag-uma ako, dapat ipagmalaki niya parag-uma ako, kay waray kamo pangangaonon kung waray kami. Waray ka, diri ka mabubuhi kung waray kami. Salit, regardless kung ano mo profession, bisa ano nga klase nga profession, mga white-collar jobs, ito yung mga kakaptan, kailangan mo gihapon maging involved sa agriculture, kailangan ka gihapon mabaro pagtanom, kasi nakaon ka. Sa rin ko pa, bawal kumain ng hindi marunong magtanim. Kasi if we will just allow, hindi nga aton yan na sitwasyon, this is already scary. Makaradlok na, makulba na ini nga, guti nalat nag-uuma, maabot it time nga waray nakita pangangaonon. Your money is nothing without agriculture. Kasi bisan pati mo balay punong kwarta,
di ka mabubusog kun imo iting pagkinaunod imo kwarta tapos wala ka mapapalit. So dapat aton ito santo po intindihon naton nga sugad nga ka-importante aton mga paraguma. Dapat tayo nira buligan, dapat tayo nira pa-encourage, dapat pa naton nira empower, dapat pa naton nira taganin mga assistants kasi kung wara inin nira, waray ako. May na po ba lugar o mga barangay nga nagpa-follow na po inin nga programa nga kuan nga bring the youth back in agriculture? Yan ha, may na kita. Nag-start na kita barangay Kamansihay. Anaton sangguniang kabataan dito ng mga out of school youth. Actually, nag-start na pagtanom. Ginorienta naton ang Kabalawan Youth. Nag-start na gihapon nira. Ginorienta naton ang Ridgeview. Tapos adto kita na yanahan mga dagko nga mga pabahay ha Northern Barangay sa Barangay 106, Barangay 102, ngan Barangay 101 para gihapon naton ma-orient ini nga mga kabataan especially nga atin na naton mga displaced households tikanghan Yolanda. Damo nga salamat, sir. Dinya City Agriculture Office, ako Francesca V. Bardahe, Han Radyo Abante, SJTV, nagbabalita.